Hello mga kababayan, welcome sa ating vlog ninyo. At nandito po tayo sa may bahagi ng Church of Kagsawa. Oh. Uy, wag kang mag-iingay dyan. Uy, wag kang... May 10,000. Ano sabi mo? Ano? May 1,000. Oh, bakit mo pinapakialaman? Baka mahulog. Ayan o, ayan. So nandito po kami sa napakagandang Church of Kagsawa dito sa Legazpi, Albay. Magandang araw po sa lahat ng ating mga pamilya. By the way, gusto kong pasalamatan ang nagbigay ng aking damit ngayon, si Kabayang Vivian Buladus. Yan. At nagabiyahe na daw sila papunta sa pabalik ng Maynila. Salamat po sa magandang damit. Ano yan, oh? Ano yan? So nandito kami sa may Diyos na ano ba yan? Diyos Mabalos. Yan. So nandito po kami sa ang ganda. Ito po ang Bulkang Mayon. Noong ilang taon na ang nakakaraan, sumabog po yan. Lumabas ang lava at natabunan po itong Church of Kagsawa. Kaya ang nakita na lamang po ay ang pinakatuktok nito, ang tore. Natabunan po. Maraming mga tao, mga mamamayan ang nabaon dito at na matay ng sumabog o pumutok ang Bulkang Mayon. Kaya kita nyo po, ang nakikita nyo na lamang ay pinakang tuktok. So I can't imagine yung pinakasimbahan nito, yun ang natabunan ng pumutok po itong Mount Mayon. So ito na lamang ho ang nakikita dyan, ruins na lamang yung pinakatuktok ng Church of Kagsawa. So yan po mga kababayan ang kasaysayan nitong Church of Kagsawa na matatagpuan nga po sa may bahaging ito ng Legazpi dito po sa Albay. Yan. So para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, basahin lamang natin yung nakapaloob dito sa may marker. Kagsawa Ruin, sabi ni Paul Fernando Rehio. Nakapaloob dito, Church of Kagsawa, the spiritual administration of Kagsawa from 1587 to 1595 was under the Church of Kamalig. An early church was burned noong 25 July 1636 by the Dutch who ransacked the towns bordering Legazpi Bay. This church, built after 1724 by Fray Francisco Blanco, was buried by rocks and lava during the eruption of Mayon volcano. February 1814, the authorities of Kagsawa meeting at Ligao. 6 July 1814, decided to incorporate their town as part of Daraga. The first centenary of the destruction of the church was commemorated on February 1, 1914 with a huge pilgrimage to the ruins where High Mass was celebrated. Yan ang nakapaloob. Been there 10 years ago, sabi ni Febidal Ariel. Oo, maganda dito. So yan ho, ano bang sinasabi dito? Nasa ilalim daw ito ng Parish of Kamalig noong 1587 to 1595. Nasunog noong July 25, 1636 by the Dutch who ransacked the towns bordering Legazpi Bay. Itinayo itong simbahan na ito noong 1724 ni Fraile Francisco Blanco. Pero ito ay nasunog at ito ay nalibing, natabunan nung lava nang pumutok ang Mount Mayon noong February 1, 1814. So noong July 6, 1814, they decided to incorporate their town as part of Daraga. Kaya ito na, tuktok na lamang po ang makikita ninyo dito. Pa-shoutout sa mga relatives and lolo ko dyan sa Tabaco, Albay. Mga Fernando, sabi ni Kabayang Foley Fernando Rehio. So, yan. So tayo po ay live nandito sa may Daraga, Albay.
Dami po kayamanan po. At tayo uuwi na. Yan. So, nasa likurang bahagi ko po ang Mount Mayon na nagpakita sa amin kanina. Napakaganda. Ayun, join ka sa mami mo at sa daddy mo doon. O, punta mo na doon. No! Aka na yan. Give that to me. No. Give that. Give that to me, baby. Nasa akin yung kayamanan. No. Give The 1,000 No. first. Go there. Go. Give Punta me ka mo. the 1,000. Mag-picture ka muna with Ay, your give me mommy the- and daddy. Anak po yan ni Bukal Tres, Mangkuka. Kasama ko. Yan, sina Bukal Tres. So, mga kasama natin sa Rotary. Natabunan na lang. Pumutok nga ni. Bago po, saan po nang galing yung lupa? Galing doon sa tuktok ng Mount Mayon. Ingat. Marami pong nabisita dito. Buhay na buhay ang turismo ng Daraga Natabunan Albay. po ng laba yung Yes. yung ano po, yung malaking simbahan. Yung simbahan po na. Yes. Ano yung tuktok na lang po nito? Tama. O, naintindihan mo na ngayon. O, mag-vlog ka. So, anak ito ni Bukal Tres. Napakabait. O, mag-vlog ka.